Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Guys, pasensya na kayo at napakatagal ng ating video na hindi tayo nakakapaglabas, no, dahil marami tayong mga naging dahilan, no, marami tayong naging dahilan. So, unang-una, kaya tayo walang update na sa ating mga videos dahil naging busy ako pagtatayo ng itong ating tindahan ng bigas. So, meron tayong tindahan ng bigas ngayon, meron tayong tindahan ng dito na rin natin dinadala yung mga itlog natin. Ubos na yan, kanina lang may kumuha ng mga bigas natin. Tapos, meron na rin tayong mga tindang feeds, no? So, papakita ko sa inyo yung ating tindang feeds. So guys, ito na yung tindahan, mga tinda nating feeds. Meron na rin tayong tindang bigas dito. Ipapakita ko lang sa inyo. Buhayin natin yung ilaw para tayo ay medyo maliwanag. So guys, etong pwesto natin, ginagawa pa to. Ito yung magiging counter. So like I said, mayroon na tayong feeds, no? Meron na tayong layer feeds. Direkta na tayo sa planta dahil medyo mahal yung nakaraang mga bili natin ng feeds. So ang ating ginagamit ngayon ay Almighty. Ayan, Almighty na layer feeds. Yan ang ating ginagamit ngayon. Medyo mura at mas nakakamura tayo kasi direkta na tayo sa ating sa plantas. Hindi na tayo dumadaan sa mga middleman, no, kasi malaki ang tubo ng mga middleman pagdating sa feeds, no. Ngayong nagtagmahal, medyo nagmahal yung ating feeds, no. So ayan, so ito yung ating tindahan, ito yung ating store. So dito tayo magtitinda ng feeds. May dadating pa tayong iba-ibang klase ng feeds. Meron tayong sari manok, meron tayong BMEG, no, na dadating dito. Meron din silang mga layer at meron din silang mga iba-ibang klase ng feeds, no. So may rice tayo na sinasabay natin sa ating tindahan. So may mga buko pandan tayo dyan. May kaldereta tayo dito, sinandomeng. So may mga imported rice din tayo. Meron tayong buko pandan, no. Galing yan sa Batangas. So ito yung mga bigas natin. So yan. So guys, yun ang dahilan kung bakit wala tayo masyadong upload. Naging busy tayo sa pagpuproseso sa pagsisimula nitong ating bigasan business at saka feeds. So, yun ang tinabaho natin. So bakit ko sinasabi to guys? Kasi gusto ko na ipaliwanag sa inyo na maganda din na i-integrate yung ating mga negosyo. Kung talagang gusto natin mag-scale up ng business, dapat integrated yung ating negosyo, no? So halimbawa, nagtaas ang presyo ng feeds, no? Sobrang taas ng presyo ng feeds. Halos 200 ang tinaas ng feeds doon sa ating mga supplier, no? So ang ginawa ko, dahil nagbubukas din naman ako ng tindahan, kumuha na ako ng sarili kong feeds na pwede kong gamitin sa farm, na pwede ko rin gamitin na pambenta dito sa tindahan. So, may mga baboy tayo diyan, may mga broiler na rin tayong idadagdag diyan na sa Lunes ay dadating lahat yung mga stocks natin. So, guys, kung kayo ay magninegosyo, isa yun sa mga magandang strategy. Para makatipid tayo sa feeds, kumuha na tayo direkta sa ating mga planta. No, huwag tayong kumuha dun sa mga middleman kasi sobrang mahal ng ipinapatong din at talagang halos wala na rin tayong kitain dahil sobrang taas ng presyo ng feeds, ang taas ng overheads, ang mahal ng manok, tapos ang baba ng itlog. Nitong nakaraang araw lang guys, nitong nakaraang buwan, nung summer, no guys, sobrang baba ng itlog dito sa amin sa Oriental Mindoro ay biglang bumaba ang presyo ng buy one get one na 220 pesos, no, ang isang tray, no. So 220 pesos buy one get one na.
Ang problema niyan ay dahil sobrang mura, hindi na halos makasabay yung katulad natin na mga RTL backyard racers, no? So yun, isa yon sa mga reason kung bakit hindi tayo nakapag-online at nakapag-upload ng ating mga videos. Ikalawa ay syempre nagtaas ang presyo ng feeds, no? So medyo naglaylo tayo ng konti sa RTL business, no? So marami pa rin tayong manok, kaya lang hindi na yung mga kinal natin, hindi na tayo nag-replenish, no? So hindi na ako bumili ng mga bagong inahin kasi mahal ang feeds. Pinapabayaanan ko lang munang bumaba sana pero hindi bumababa. Pero ngayon, dahil tayo na ang kumukuha ng direkta na feeds galing sa ating planta, sa planta na kinukuha na natin, direkta na, medyo mababa na, pwede na tayong magkarga ulit ng ating mga ng bagong mga inahin sa ating mga ng mga bagong pullet sa ating mga poultry. So, pwede na ulit ako magkarga. Ngayon, ang isa sa mga gusto kong idagdag is yung bigasan business, guys, no? Isa sa mga nakita ko na malaki ang potential sa pagka nagtatayo tayo ng negosyo is integrated, no? Isa sa mga nakita ko, ang pangunahing pangangailangan ng mga tao is yung bigas, no? Yung pagkain nila pang araw-araw. At ang pagkain na yan, it's always a composed of bigas o kanin, pang-ulam, which is pumapasok yung ating pambansang pang-ulam, itlog, pinakamura yan. At tapos, kung may negosyo tayo, pwede nating ipasok yung sarili nating feeds, no? Para hindi na tayo bumibili sa iba at nakakamura tayo. So, kapag ka meron tayong ganitong klase ng mindset, nakikita natin na yung ating mga negosyo ay integrated. Pwede siyang pagsamasamahin. Katulad ngayon, yung mga itlog na kinukuha at na-harvest sa farm, dito na yan kinukuha, dito na yan binibili sa tindahan, no? So, yung wholesale at saka yung retail, dito na rin ginagawa yan, no? So, guys, napakaganda ng ganitong klaseng business at hindi kayo magsisisi. Kaya kung kayo nagpaplano ng negosyo, ay pwedeng pagsamasamahin. Meron kayong RTL business, meron kayong tindahan ng bigas, meron kayong tindang itlog, meron kayong tindang mantika kung gusto nyo magtinda ng mantika. At kung kailangan nyo ng supply ng feeds, dumirekta na kayo sa inyong mga local na mga planta, yung mga mismong gumagawa ng mga feeds, no, para mas makamura kayo. So ganyan yung ating ginagawa ngayon. Kaya guys, pasensya na kayo, hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos na nakaraan dahil marami tayong mga tinapos at ginawa. Ngayon malapit na matapos, pwede nang mag-video ulit tayo. Minamaximize natin yung social media marketing ng ating tindahan, ng bigasan at saka ng feeds business natin, tindahan ng itlog. Minamaximize natin yan ngayon. So, kung kayo'y nandito lang sa Oriental Mindoro at kayo ay sumusubaybay sa channel ko dati, pwede kayong pumasyal dito sa Oriental Mindoro sa Victoria, bayan ng Victoria, at nandito lang yung ating tindahan, yung ating 315PH, no? Rice and Feeds business, no? Nandito yan sa Babangunan, Victoria, Oriental Mindoro. So guys, asahan niyo marami tayong mga videos na i-upload ulit. Pasensya na kayo, susunod tayo sa mga susunod na mga araw. Tayo ay mag-upload ulit ng maraming mga videos para na sa ganon kayo ay maging updated ulit sa mga pinaplano natin, sa mga ginagawa natin, at nang kayo ay makapagsubaybay. Babalik tayo sa tutorial natin, babalik tayo sa mga tips natin sa ating pagmamanukan. Maraming salamat, God bless. Hindi lang pala pagmamanukan, meron pa tayong rice business na pag-uusapan, may feeds business pa tayong pag-uusapan para mas maganda at kumpleto ang ating negosyo. Kumpleto, Ricardo. Yun lang, maraming salamat, God bless, and hopefully, I'll see you again sa susunod nating mga video. Bye-bye!